Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revise K-12 Curriculum Filipino 5 Quarter 1 Week 5. Ang ating paksa ay pagsunod-sunod sa panuto o hakbang. Focus ng pandiwa, tagaganap o aktor at text o signs. Maalaala mo kaya? Pagsunod-sunod sa panuto o hakbang. Tumayo ng tuwid. Humarap sa iyong katabi o kaklase. Ngumiti. Sabihin ang iyong pangalan. Sabihin sa katabi o kaklase, kinagagalak kong kausap kita ngayon. Ang saya-saya ko. Maraming salamat ha! Naisagawa mo ba na maayos ang mga pangungusap na iyong nabasa? Ano ang tawag sa mga nabasa nyo? Panoorin ang awiting Pagsunod sa Panuto Song sa link na ito. Tungkol saan ang awitin? Ano-ano ang panuto na sinabi sa awitin? Isa-isahin ito. Sino ang nagbigay ng panuto ayon sa awitin? Ano-ano ang katangian ng panuto sa awitin? Ano ang natutuhan mo sa awitin? Ilaw, traffic condition, talakay sa pagsunod sa panuto o hakbang. Isipin mo, naranasan mo na bang sumakay sa tricycle, sa jeep o sa bus, o sa LRT o MRT? Subukan mo ngang sagutin ang mga tanong na nakasaad sa bawat larawan. Batay sa larawan, ano ang masasabi mong ginagawa ng mga pasahero? Ibigay ang mga hakbang sa pagsakay sa isang pampublikong sasakyan. Angkop na wika, bago basahin ng talata, tukuyin kung paano ginamit ang mga salita sa sitwasyong nakasaad. Isulat ang letra sa patlang at ipaliwanag ang naging sagot. Ano ang angkop na wika ang sasabihin mo? A. Paano ba tumawid? B. Maaari po bang pakitulungan ako sa pagtawid? C. Marunong po ba kayong tumawid? Pakitulungan naman ako. Isulat ang iyong sagot at paliwanag. Mahusay, ang tamang sagot ay B. Maaari po bang pakitulungan ako sa pagtawid? Dahil gumamit ito ng magalang na pananalita at paghingi ng tulong sa mas nakatatanda. Nakita mong pinagtatawanan ang kaklase mo dahil sa kanyang kasarian. Ano ang sasabihin mo sa mga kaklase mo? A. Magsitigil na kayo. B. Huwag kayong bastos. Igalang nyo siya kahit iba siya sa atin. C. Huwag naman yung pagtawanan ang kaklase natin dahil lang iba ang kasarian niya sa atin. Hindi ito tama. Igalang natin siya dahil tao rin siyang tulad natin. Mahusay, ang tamang sagot ay letrang C. Dahil maayos at malinaw ang paliwanag kung bakit mali ang panunukso at hinihikayat nito ang respeto. Araw ng mga matatanda. Bigla mong naalala ang iyong lola. Hindi mo siya nabati kanina bago ka pumasok sa paaralan. Ano ang sasabihin mo sa kanya pag uwi mo? A. Maligayang araw ng mga matatanda, lola. Pasensya po, lola, at nakalimutan ko po kayong batiin kaninang umaga. B. Hi Lola, araw nyo pala ngayon. C. Lola, ngayon pala ang araw nyo. Nakalimutan kong batiin kayo kanina. Baka naman pwede po kayong manlibre. Mahusay, ang tamang sagot ay letrang A. Dahil magalang ang pagbati at may paghingi ng paumanhin sa pagkakalimot.
Ilaw trapiko. Basahin ang bawat kulay ng ilaw trapiko at isulat ang ibig sabihin ng bawat kulay. Ano ang ibig sabihin ng bawat kulay sa trapiko? Kulay pula, kulay berde, kulay dilaw. Ang kulay pula ay hinto o stop, kulay berde, magpatuloy o go. Kulay dilaw, bagalan o slow. Tekstong impormatibo pagsunod sa panuto. Ang mga kulay trapiko ay mga senyas sa trapiko na naglalayong gabayan, balaan at kontrolin ang daloy ng trapiko. Ano ang ibig sabihin ng bawat kulay? Pulang ilaw, nangangahulugang huminto o stop. Huminto at maghintay hanggang ang ilaw ay maging berde bago magpatuloy ang mga driver sa pagpapatakbo ng sasakyan at ang mga tao ay makatawid sa kalsada. Ano ang dapat gawin kapag kulay pula ang ilaw trapiko? Tama, dapat huminto at maghintay na maging berde ang ilaw bago tumawid o magpatuloy. Patay sinding pulang ilaw. Huminto, suriing mabuti ang interseksyon at magbigay daan sa mga naunang makakapasok sa interseksyon at magpatuloy lamang kung wala nang kasalubong sa kalsada. Ano ang ipinahihiwatig ng patay sinding pulang ilaw? Huminto muna, suriin ang kalsada at magbigay daan sa nauna bago tumawid o dumaan. Para naman sa dilaw na ilaw, bagalan ng takbo ng sasakyan at maghanda sa paghinto. Kapag ang ilaw ay naging pula na, sa Ingles, tinatawag itong slow o slow down. Kapag kulay dilaw na ang ilaw trapiko, ano naman ang ibig sabihin nito? Bagalan ng takbo at maghanda sa paghinto dahil malapit nang maging pula ang ilaw. Patay sinding dilaw na ilaw. Kapag hindi peak hours, lalo na sa gabi, mapapansin na ang traffic light indicators ay nagpapakita lamang ng flashing yellow light. Ibig sabihin nito ay first to stop, first to go, ang daloy ng trapiko. Ano kaya ang ibig sabihin ng first to stop, first to go? Tama, ang unang huminto ay siya ring unang makakaalis o makakatawid. Berdeng ilaw, nangangahulugang magpatuloy o go, ngunit bago magpatuloy, tingnang mabuti kung may tumatawid pang pedestrian o di kaya'y mayroon pang sasakyan. Ano ang dapat gawin bago magpatuloy? Tumingin muna kung may taong tumatawid o sasakyang dumaraan bago umandar. Sa binasang talata, natutuhan mo ang tungkol sa panuto. Ano nga ba ang kahulugan ng panuto o hakbang? Ang panuto ay isang tagubilin o inuutos kung ano ang gagawin. Maaaring pabigkas o nakasulat ang isang panuto. Mahalaga ang pagsunod sa panuto upang maiwasan ang pagkakamali. Sa pamamagitan ng pag-unawa at pakikinig ng mabuti ay masasagot ang mga tanong tungkol sa mahalagang detalye tungkol dito. Magagawa rin nating makasunod sa panuto kung unawain nating mabuti ang ating binabasa o pinakikinggan. Ito rin ay makatutulong sa maayos, mabilis at wastong pagsasagawa ng gawain ang pagsunod sa ibinibigay na panuto. Ginagamit din ang mga salita tulad ng sa kanan, sa itaas o sa ibaba, sa ilalim, sa pagbibigay ng panuto. Ito ay mga tagubilin sa pagsasagawa ng inuutos na gawain. Ito ay maaaring pabigkas o nakasulat. Ang mga panutong kailangang sundin o isagawa. Bakit kaya mahalaga ang pagsunod sa panuto o hakbang? Mahalagang pakinggang mabuti ang panuto upang maunawaan ang dapat gawin. Mahalaga ang pagsunod sa panuto upang magawa ng tama ang isang bagay. Sundin ang panuto ayon sa pagkasunod-sunod nito
upang bawasan ang aksidente at upang makuha ang tamang resulta. Sa pag-uutos, kasabay na sinasabi ang panuto kung paano gagawin ang utos. Sinusunod natin ang mga napapakinggang panuto upang magawa ang mga gawain ng wasto at maayos. Basahin ang mga halimbawa. Ilagay ang kanang kamay sa kaliwang bahagi ng dibdib habang inaawit ang lupang hinirang. Itaas ang kanang kamay kung nais basahin ang talata. Lumingon sa kanan at kaliwa bago tumawid. Huwag mag-atubiling magtanong kung hindi alam ang daan. Kumuha kayo ng isang malinis na papel. Isulat ang inyong pangalan sa unang guhit sa dakong kaliwa ng inyong papel. Isulat ang petsa ngayon sa kanang bahagi nito. Iguhit sa inyong papel kung sino sa tauhan sa kwento ang gusto nyong tularan. Iguhit sa inyong papel kung sino sa tauhan sa kwento ang gusto nyong tularan. Itaas ang inyong iginuhit, isa-isang pumunta sa harapan at ipakita ang inyong iginuhit. Basahin ang pinagagawa ng nanay ni Yen sa kanya. Yen, tulungan mo muna ako sa mga gawaing bahay. Ikaw na munang maghugas ng mga pinggan. Banlawan mo muna ng tubig ang mga pinggan. Sabunin mo ito ng maayos. Banlawan mo uli pagkatapos punasan mo ng malinis na tela upang matuyo at ilagay mo sa tamang lalagyan ang mga pinggan. Opo, inay. Tandaan, ang pagsunod sa panuto ay napakahalaga. Ang maayos na pagsunod sa panuto ay patunay lamang na ang bumabasa, nakikinig at sumusunod ay mga taong madaling makaintindi. Ang hindi pagsunod dito ay pagpapatunay lamang ng kamangmangan o pagwawalang bahala. Maraming pagkakamali, pagkalito o pagkagambala ang bunga ng hindi pagsunod sa panuto. Sa pag-uutos, kasabay na sinasabi ang panuto kung paano gagawin ang utos. Sinusunod natin ang mga napapakinggang panuto upang magawa ang mga gawain ng wasto at maayos. Basahing isa-isa ang mga hakbang habang kayo ay nakikinig at sumusunod. Pagkatapos ng lahat ng hakbang, piliin kung sino sa inyo ang nakasunod ng tama sa mga panuto. Ipaliwanag sa harap ng klase kung paano mo ito sinunod. Iguhit ang isang bilog sa bandang itaas ng papel. Sa taas ng bilog, gumuhit ng isang korona. Sa bandang ibaba ng bilog ay iguhit naman ang tatsulok. Sa loob ng hugis tatsulok, isulat sa malaking titik ang unang letra ng iyong pangalan. Kulayan ng pula ang hugis tatsulok. Sa ibaba at labas na ng tatsulok, gumuhit ng parihaba. Sa loob ng parihaba, isulat ang iyong apelyido. Kulayan ng dilaw ang parihaba. Sa ilalim ng parihaba, gumuhit ng puso. Kulayan ng pula ang puso. Para sa ikalawang araw, panuto ko, sundin mo. Tumayo at makinig sa mga panutong aking ibibigay. Sundin ito ng maayos. Kung hindi ka makakasunod, maaaring mapili ka upang gumanap ng ibang gawain tulad ng pagwawalis sa silid-aralan pagkatapos ng klase o iba pang kapalit na gawain. Tumayo ng matuwid. Ilagay ang kanang kamay sa ulo. Ilagay naman ang kaliwang kamay sa baywang. Kumendeng-kendeng ng 5 beses. Tumalon at sabay itaas ang kamay. Basahing isa-isa ang mga hakbang habang kayo ay nakikinig at sumusunod. Pagkatapos ng lahat ng hakbang, piliin kung sino sa inyo ang nakasunod ng tama sa mga panuto. Ipaliwanag sa harap ng klase kung paano mo ito sinunod. Maglista ng 5 bagay na dapat tandaan tungkol sa panuto. Isulat ang sagot sa padlang. Ang panuto ay mga tagubilin sa pagsasagawa ng inuutos na gawain.
Ito ay maaaring pabigkas o nakasulat ang mga panutong kailangang sundin o isagawa. Makatutulong sa maayos, mabilis at wastong pagsasagawa ng gawain ang pagsunod sa ibinibigay na panuto. Ginagamit din ang mga salita tulad ng sa kanan, sa itaas o sa ibaba, sa ilalim sa pagbibigay ng panuto. Bilugan ang bilang ng pangungusap na tumutukoy sa panuto o hakbang. Isulat ito sa sagutang papel. Nakikinig ang mga mag-aaral sa guro. Tasahan ng lapis at gumuhit ng larawan sa kwaderno. Masayang naglalaro ang mga mag-aaral sa kanilang klase sa PE. Basahin ang talata sa pahina 5 hanggang 8. Lagyan ng guhit ang inyong papel sa kanang itaas na bahagi. Narito ang mga tamang sagot, bilang 2, bilang 4, at bilang 5. Pakinggang mabuti ang ididiktang panuto o hakbang ng guro. Gawin ito. Sundin ang panuto. Isulat ang buong pangalan sa ika-4 na bahagi ng papel. Bilugan ng mga patinig sa iyong pangalan. Guhitan ng mga katinig sa iyong pangalan. Kumuha ng lapis, papel at pangkulay. Iguhit sa papel ang inyong paaralan at kulayan ito. Ilagay ang petsa sa kanang itaas na bahagi ng papel. Isulat ang pangalan sa kaliwang bahagi ng papel na nauuna ang apelyido. Kaugnay na paksa bilang 2, focus ng pandiwa, tagaganap o aktor. Basahin ang mga pangungusap mula sa tampok na talata. Ang bata ay tumawid nang makitang berde na ang kulay trapiko. Hindi nakinig ang mag-aaral sa panuto, kaya mali lahat ng kanyang sagot sa pagsusulit. Inisa-isa ng guro ang mga hakbang sa paggawa ng proyekto. Ano ang napansin mo sa mga initimang salita? Ano ang simuno sa bawat pangungusap? Paano ito ginagamit? Ano ang mga pandiwang ginamit sa bawat pangungusap? Ano ang mga panlaping ginamit sa bawat pandiwa? Ano kayang focus ng pandiwa ang ginamit sa bawat pangungusap? Ano nga ba ang focus? Ito ang relasyon ng pandiwa sa simuno, paksa ng pangungusap. Ang simuno ang pinagtutuunan ng pandiwa sa pangungusap. Makikita ito sa panlaping ginamit sa pandiwa. Focus sa tagaganap o aktor. Ang tagaganap ang focus ng pandiwa. Sumasagot ito sa tanong na sino. Panlapi, mag, maka, at ma. Halimbawa, ang kabataan ay kumalap ng pondo para makatulong sa nangangailangan. Aktor, focus o focus na tagaganap. Ang paksa ang tagaganap ng kilos na isinasaad ng pandiwa sa pangungusap. Sumasagot sa tanong na sino. Halimbawa, nagpasa ng proyekto ang mga mag-aaral. Humanap ng kapareha at sagutin ang sumusunod na tanong. Ano ang pagkaunawa mo sa focus aktor ng pandiwa? Ano ang tanong na sinasagot ng aktor sa pangungusap? Ano-ano ang karaniwang panlapi ang ginagamit sa aktor focus ng pandiwa? Magbigay ng tig-2 halimbawa ng focus ng pandiwang aktor o tagaganap. Guhitan ng mga focus o tagaganap o aktor sa bawat pangungusap at bilugan ng pandiwang ginamit. Unang bilang, pula ang kulay ng ilaw trapiko, kaya huminto sa pagtawid ang bata. Hindi marunong sumunod sa panuto ang pinsan ko. Kahit berde na ang kulay ng ilaw trapiko, ay tumingin pa rin sa kaliwat kanan ng mga pedestrian. Bumabagal na sa pagmamaneho ang driver dahil dilaw na ang kulay trapiko. Ang bawat tao ay kailangang matutong sumunod sa panuto para hindi mapahamak. Narito ang mga tamang sagot. Para sa pang-4 na bilang at pang-5 bilang.
Sumulat ng 5 pangungusap na may focus, tagaganap o aktor. Gawing gabay ang pandiwang nakasaad. Tinulungan, sumunod, tumawid, nagtanong, nakinig. Para sa ikatlong araw. Hatiin ng isang papel sa 4 na bahagi. Lagyan ng guhit ang bawat tupi. Isulat ang bilang 1 hanggang 4 sa bawat kahon. Iguhit sa unang kahon ang ginagawa mo tuwing araw ng Sabado. Isulat sa ikalawang kahon ang mga kasapi ng iyong pamilya. Sa ikatlong kahon, iguhit ang gawain niyong magkaklase ng tulong-tulong sa paaralan. Sa ika-4 na kahon, isulat ang iyong buong pangalan, bilugan ito. Magpatulong sa magulang o tagapagbantay upang maisagawa ito. Patnubay ng magulang. Kuhanan mo ng video o picture ang iyong sarili habang ikaw ay nagsasaing. Sa pagsasagawa nito, kailangan mong sabihin ang bawat hakbang na iyong ginagawa o lagyan ng caption ang bawat larawan. Halimbawa, una, maglagay ng bigas sa rice cooker o kaldero. Pagsunod sa batas trapiko, basahing mabuti ang sitwasyon at pagnilayan ang sagot hinggil dito. Sa iyong palagay, kung hindi mo sinusunod ang ibig sabihin ng kulay trapiko, ano ang mangyayari sa iyo? Ano ang gagawin mo kung sa kalagitnaan ng iyong pagtawid ay biglang naging kulay pula ang kulay trapiko? Ipaliwanag. Magsalaysay ng iyong karanasan o nasaksihan tungkol sa usapin ng batas trapiko. Humandang ibahagi ito sa klase. Para sa inyong pagsusulit, basahing mabuti ang bawat hakbang at gawin ito. Gumuhit ng isang malaking tatsulok sa bandang itaas ng papel. Sa ibaba nito, idugtong ang parisukat. Sa loob at gitna ng parisukat, gumuhit ng linyang patayo. Gumuhit ng maliit na parisukat sa bandang kaliwa at taas na bahagi ng linya. Iguhit ang isang puno sa kaliwang bahaging papel. Narito ang posibleng sagot. Basahin ang bawat pangungusap at bilugan ng aktor, tagaganap o focus at guhitan ang pandiwang ginamit. Pagkatapos, gamitin ang pandiwa sa sariling pangungusap. Inabutan ng pulang ilaw trapiko ang matanda habang tumatawid. Hindi napapahamak ang anak na nakikinig sa panuto ng magulang. Inayos ng pulis ang daloy ng trapiko dahil ito'y nagkabuhol-buhol na. Nagkagulo ang mga pedestrian dahil sira ang stoplight. Tinulungan ng traffic enforcer na makatawid ang mga bata at matatanda. Narito ang mga posibleng sagot. EGMN. I-google mo na. Humanap ng kapareha, pag-usapan ang kahulugan ng bawat text na nakasaad sa batas trapiko. Maaaring magsaliksik sa Google para sa sagot. Ibigay ang kahulugan ng bawat larawan. Para sa inyong takdang aralin, sa isang buong bond paper, sumulat ng 5 panuto tungkol sa sumusunod na gawain. Pumili lamang ng isa. Ipalahad ito sa klase. Pagluluto ng bigas, paglilinis ng bahay, pagsunod sa ilaw trapiko. D. Pagtatapon ng basura. Tanungin ang magulang kung paano ka pina-enroll at tanungin ang tungkol sa enrollment form para sa susunod na paksa.